Welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel and interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-apply ng Pag-ibig Loan online. So online na rin po yung transaction sa pag-apply ng loan sa Pag-ibig. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! Before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang po i-promote sa inyo ang aking business RMT Travel and Tours. Kung kailangan niyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, and gusto niyo magbakasyon sa Cebu, sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page. And please like and follow din po ang aming Facebook page and abangan niyo po yung mga promos namin for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So, para mag-apply ng Pag-ibig Loan online, gamit ang iyong cellphone or computer, buksan niyo lang po yung internet browser niyo gaya ng Google Chrome and pumunta po tayo sa website ni Pag-ibig or yung Virtual Pag-ibig. Pwede niyo pong i-search sa Google yung Virtual Pag-ibig. Ito yung lalabas. I-click niyo lang yan. And pwede nyo rin pong i-type tong link na to sa browser nyo or sa internet browser nyo na gamit. Or ilalagay ko rin po yung link na to sa description ng video to at sa comment section ng video to para i-click nyo na lang po para mapunta na kayo sa website ni Virtual Pag-ibig. Once na sa website na kayo ni Virtual Pag-ibig, ganito po yung makikita nyo. And then may makikita kayong data privacy. I-click nyo lang po yung I have read para malagyan ng check yung box. And then, once may check na, click nyo lang po yung proceed button. Then, may mga lalabas na choices. Ang i-click nyo po dito is yung login. May mag-pop up na security reasons. I-click nyo lang po yung continue button. Then, mapupunta tayo sa pag-login ng email address at password natin sa Pag-ibig online account. Kung wala pa po kayong Pag-ibig online account, panoorin nyo po sa channel ko yung video kung paano mag-register sa Pag-ibig online account. Ilalagay ko rin po yung link ng video to sa description ng video to at sa comment section ng video to para i-click nyo na lang po kung wala pa po kayong Pag-ibig online account. Kung may Pag-ibig online account na po kayo at nakaregister na kayo, i-type nyo lang po yung email address na ni-register nyo sa Pag-ibig online account and then yung password nyo and then click nyo lang po yung login button. And then, mapupunta na kayo sa inyong virtual Pag-ibig account or sa Pag-ibig online account nyo. So, para mag-proceed tayo sa pag-apply ng loan, i-click nyo po yung tatlong guhit sa bandang taas sa kaliwa. After that, may lalabas na mga choices sa baba. I-click nyo po yung multi-purpose loan. Then, may lalabas na dalawang choices sa baba, yung view and apply. So, i-click nyo po yung apply para mag-apply na tayo ng Pag-ibig Loan online. And then, mapupunta na tayo sa pag-apply ng multi-purpose loan or ng Pag-ibig Loan. So, nakalagay dyan na member has no existing multi-purpose loan application. Kung meron na kayong application na Pag-ibig Loan and hindi nyo pa tapos bayaran, makikita nyo dyan. Pero pwede naman mag-renew na ng Pag-ibig Loan kahit di pa kayo tapos. For example, parang pag 7 months and above na yung nahulugan nyo, pwede na kayo mag-renew ng Pag-ibig Loan. Ibabawas na lang yung balance nyo dun sa makukuha nyo. So, dahil wala pa akong loan application ulit sa Pag-ibig, so walang nakalagay na existing multi-purpose loan. So, para mag-proceed tayo sa pag-apply ng loan sa Pag-ibig, i-click nyo lang po yung apply button. By the way, para makapag-apply kayo ng Pag-ibig Loan online, dapat may 24 months contribution na kayo sa Pag-ibig at meron na kayong Pag-ibig loyalty card. So, yan yung mga requirements para makapag-apply ng Pag-ibig Loan. Dahil kung wala pa po kayong 24 months contribution, hindi kayo mapupunta dito. Hindi nyo makikita yung apply button. So, para mag-proceed na tayo sa pag-apply ng loan sa Pag-ibig, i-click lang po natin yung apply. Once pag-click nyo na apply, may lalabas sa baba mga information ng savings nyo and magkano yung pwede nyo ma-loan. So, dapat ganito yung lalabas.
Pero kung ang lumabas po is nakalagay, unable to file online MPL application due to the following reason, your current employer does not have a virtual pag-ibig for employer's account. So, ibig sabihin, hindi pa po kayo pwedeng mag-apply ng pag-ibig loan online kasi hindi pa daw nakaregister sa employer nyo sa pag-ibig online. Pero don't worry, pwede pa rin kayo mag-apply ng pag-ibig loan pero hindi online. Dun sa pag-ibig office mismo, yung form na fill upan nyo and then papirma nyo sa employer nyo. And then mag-attach kayo ng 2 valid ID at yung copy ng ATM nyo, photocopy ng ATM nyo. So, yun yung i-attach nyo. So, once na pirmahan na ng employer nyo, dadalhin nyo yun sa pag-ibig office para mag-apply kayo ng pag-ibig loan. So, habang hindi pa nakaregister ng pag-ibig online account si employer nyo, dun pa rin kayo sa pag-apply ng loan via paper. By the way, yung ATM na gagamitin dito sa pag-apply ng pag-ibig loan online at pag nagpasa kayo ng pag-ibig loan sa pag-ibig office is yung pag-ibig loyalty card. So, ATM na siya and also pag-ibig ID din siya. Sa pag-ibig office ko yung nakukuha, pwede kayo mag-apply sa pag-ibig office ng pag-ibig loyalty card. And once pag-click nyo na apply na, lumabas yung total savings nyo and number of contribution nyo. So, pag ganyan po yung lumabas, pwede kayo mag-apply ng loan. And then, makikita nyo din dyan kung may mga existing loan kayo. Kung wala, o wala namang loan amount na nakalagay dyan. So, dito sa example natin, may existing loan siya. And then, makikita nyo din dyan yung net proceed ng loan nyo. Yung box ng maximum net proceeds, yun po yung pwede nyong ma-loan sa pag-ibig. So, yun yung maximum na pwede nyong ma-loan sa pag-ibig. By the way, explain ko lang din na ang pwede nyong ma-loan is yung 80% of TAB nyo o yung 80% ng total contribution nyo. And then, kung may existing loan kayo, like dito sa example, may existing na pag-ibig loan siya, so ibabawas yung balance nyo dun sa pwede nyong makuha. So, dahil binawas na dito yung existing loan balance niya, ang total maximum net proceed is 9303. So, yun na lang yung pwedeng makuha or ma-loan. And then, sa box ng desired net proceeds, ilalagay nyo dyan kung magkano yung gusto nyong i-loan. Kung ayaw nyong 90 yung i-loan nyo, pwedeng 5K lang or 2K lang. Yun po yung ilalagay nyong amount dun sa desired net proceed kung magkano yung gusto nyong i-loan. And kung gusto nyo naman pong yung maximum net proceed yung i-loan nyo or yung total or yung pinakamataas na pwedeng i-loan nyo, click nyo lang po yung box ng maximum net proceed para malagyan ng check. Once na-check nyo na yung maximum net proceed na box, automatic ma-fill upan na yung desired net proceeds ng maximum amount na pwede nyong ma-loan. And then, iselect nyo naman yung loan purpose. Click nyo lang yung box ng select loan purpose. And then, iselect nyo lang yung reason ng pag-apply nyo ng loan sa pag-ibig. So, for example, minor home improvement or kung gusto nyo other needs, i-click nyo lang kung ano yung gusto nyong reason sa pag-apply ng pag-ibig loan. And sa box naman ng loan term, i-click nyo lang yung box ng select loan term para i-select nyo kung kailan nyo or hanggang kailan nyo siyang gustong bayaran. So, pwede kayo mamili kung 2 years or 3 years nyo siyang babayaran. So, select nyo lang yung gusto nyong loan term. So, once na-fill upan nyo na yung mga information na kailangan, click nyo lang po yung proceed button sa baba. And then, makikita nyo yung summary ng loan application nyo. So, yung net proceed or yung makukuha dito sa example natin is 9,300. So, dahil may balance siya sa pag-ibig loan na 4,000 plus. And then, yung total loan amount niya, pinagsama yung balance niya at yung net loan proceed is 13,346. So, yun yung babayaran niya for 2 years. Kung kailan or ilang years yung sinelect nyong term of payment. And then, sa Select Loyalty Card Plus, i-click nyo lang yung box ng Select Loyalty Card Account para select nyo kung saang bank account nyo ipapadeposit yung niloan nyo sa pag-ibig. And then, automatic lalabas na dyan yung account number ng loyalty card nyo na in-apply kay pag-ibig. So, automatic kasi naka-enroll na yan dyan. So, i-select or i-click nyo lang yung loyalty card number nyo dyan. Once na-select nyo na yung loyalty card number nyo, automatic lalabas na yung name ng bangko. Hindi nyo na kailangan fill upan yan. Lalabas na dyan yung pangalan ng bangko ng loyalty card nyo. And then, i-click nyo po yung box ng click here to indicate that you have read and agreed sa Pag-ibig Multipurpose Loan Agreement. So, click nyo lang yung box para malagyan ng check. And then, click nyo po yung submit button sa baba. Then, may lalabas na question na submit multipurpose loan application. Click nyo lang yung yes button.
And may lalabas na notification na nag-send daw si Pag-ibig ng OTP sa ating mobile number. So, check nyo lang yung text sa inyo na OTP ni Pag-ibig. And then, click nyo po yung OK. Then, mapupunta kayo dito sa box ng one-time PIN. So, i-type nyo lang po yung one-time PIN or OTP na tinext sa inyo ni Pag-ibig dito sa box na OTP or one-time PIN. So, once na-type nyo na yung OTP nyo, i-click nyo lang po yung proceed button. After that, makikita nyo na dyan yung loan application nyo sa baba na multipurpose loan. So, di ba kanina wala yung loan application, no existing loan application. So, ngayon nakalagay na dyan yung loan application record nyo. So, once na-submit, lalabas dapat dito yung loan application nyo. So, nakalagay sa status pending pa siya. And then, next step is awaiting for employer approval. So, inform nyo na lang yung employer nyo o yung work nyo na nag-apply kayo ng Pag-ibig loan para i-approve nila online yung Pag-ibig loan application nyo. Para naman makita yung full details ng loan application nyo, click nyo lang po yung view para ma-check nyo yung mga information ng loan application nyo. So, dito makikita nyo yung full details ng loan application nyo. And then, nakalagay sa status dyan is pending. So, dahil kakasubmit nyo pa lang yung loan application nyo. And then, pwede nyo dyan i-check after 1 to 3 days kung na-approve na ni employer nyo and kung na-approve na siya ni Pag-ibig. Once in-approve na ni employer nyo or ni company nyo yung loan application nyo, magte-text si Pag-ibig sa inyo na ganito, na na-forward na daw sa Pag-ibig yung loan application nyo for processing. So, pwede nyo i-check online. So, para bumalik sa Pag-ibig loan, para i-check nyo kung ano ng status ng Pag-ibig loan application nyo, login nyo lang ulit yung Pag-ibig online account nyo, and then click nyo po yung multipurpose loan, then click nyo po yung view. Then, makikita nyo dyan na approve na yung status ng loan application nyo, approve na siya ni employer, for verification na lang siya ni Pag-ibig. So, para i-check natin yung complete details, click lang ulit natin yung view. So, once na-approve ni employer yung application, yung nakalagay na status is approved na. So, hindi ibig sabihin nakalagay approved is approved na siya ni Pag-ibig. Ibig sabihin, approve pa lang siya ng employer. I-approve or i-certify or i-verify pa siya ni Pag-ibig. So, once ganito na yung status for Pag-ibig fund processing na, ibig sabihin, approved na ni Pag-ibig yung application nyo, wait na lang nyo ma-deposit sa Pag-ibig loyalty card nyo yung pera na niload nyo. So, hintayin nyo na lang ng mga 3 to 5 banking days. Check nyo na lang online or sa ATM kung may laman na yung Pag-ibig loyalty card nyo. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po ang i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please don't forget to like and follow din po ang aking Facebook page for more helpful videos na aking i-upload. And please don't forget din po mag-subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. And tulungan niyo po akong ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin ito, mag-share tayo ng cash blessing sa ating lucky subscribers. Thank you in advance po. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!